Ang nangyayari kasi ngayon, para nagtatakipan. Nagtatakipan ng mga kandidato, natatakot. Natatakot sa senador, natatakot sa congressman, natatakot kay mayor, natatakot sa presidente. Sa madaling salita, walang mga yagballs. Walang paninindigan. Pero may isang kandidato ako na punong-puno ng paninindigan. Isa po dyan, si Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil ikinulong na, nilusob na ang kanilang simbahan, hindi pa rin nagpatinag, nananatiling na nakatayo, naninindigan sa kabutihan at katotohanan. Galit na galit sila kay Pastor. Kasi hindi nila kayang bayaran ng pera si Pastor Kabuloy. Alam niyo po ba, noong mga nakaraang panahon, may mga politiko na lumalapit kay Pastor, binabayaran ng bilyon-bilyon para pagtakpan ang kanilang kamalian, kasinungalingan, at pagdarambong. Pero hindi yung pinatulan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya ayun, siya ngayon ay nakakulong. Nakakulong sa hindi malamang dahilan kung ano ba talaga ang kasalanan niya. Siya ba ay ganito, siya ba ay ganyan, pero walang malinaw na kaso na nakasampa sa kanya. Yung mga hearing, dinidelay para hindi siya makalabas. Para hindi siya makapangampanya. Kaya kami nandito sa inyo ngayon. Kinakausap namin kayo, mata sa mata, puso sa puso, para hingin po ang suporta po ninyo. Ngayong darating na eleksyon, Mayo 12, 2025. Tinanong ko po kayo kanina, kumusta po ang bansa natin ngayon? Maayos po ba ang bansa natin ngayon? Hindi ho. Ang sabi nyo, hindi. So now, pinipresenta po namin sa inyo ang aming kandidato number 53 sa balota, Pastor Apollo Sikibuloy, na walang halong pagdadrama, walang halong pambubutol, mata sa mata, puso sa puso, kami lumalapit po sa inyo. Wala po kaming maipapangako sa inyo, kundi ang taos-pusong paninerbisyo niya at pagiging leader sa bansang Pilipinas.